Welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang kwento ng mga pelikula, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong upload namin, kaya huwag na natin patagalin, pasimulan na natin ang kwento. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Jason na naglalaro ng musika para sa isang video na inilabas sa isang social media site. Si Jason ay namamalagi sa kanyang pamilya at isang sikat na lalaki para sa mga video na pinopost niya sa social media. Kinabukasan, si Jason at ang kanyang kapatid na si Zoe ay nag-top 0s ng pag-aaral at sumama sa kanilang ina at ama sa paaralang Katoliko kung saan sila nag-aaral sa summer school. Pagdating nila doon, isang bagong guro na nagngangalang Sophie ang dumating sa paaralang ito. Dati siyang guro sa ibang paaralan, ngunit ngayon ay lumipat na siya sa paaralang ito. Si Sister Rebecca, ang prinsipal ng paaralan, ay isinama si Sophie sa paglilibot. Habang naglalakad sila, nakita ni Sophie si Jason at naakit siya sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Sophie sa kanyang silid, nagsimulang manood ng mga video ni Jason, at hinalikan ang screen ng kanyang laptop. Doon namin nalaman na kilala na pala ni Sophie si Jason. Kinabukasan sa klase, napansin ni Sophie na nakikipag-chat si Sarah kay Jason, na pumukaw ng selos sa loob niya. Inilipat niya si Sarah sa ibang upuan para hindi siya makalapit kay Jason. Sa halip, sinabihan niya si Zoe na magdasal. Mga madre lang ang nagdadasal sa umaga, pero hindi marunong magdasal si Sophie, kaya tahimik lang siya sa mga oras na iyon. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Jason at tinanong kung girlfriend niya si Sarah. Sabi ni Jason, hindi, isa lang talaga siyang mabuting kaibigan. Masaya si Sophie nang marinig niya ito. Kinabukasan, nang makita niyang naghahalikan sina Jason at Sarah, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cross sa galit hanggang sa damyugo ang kanyang kamay. Nakakabaliw si Sophie at gagawin niya ang lahat para makasama si Jason. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Sophie si Jason kung bakit niya sinabi sa kanya na kaibigan lang niya si Sarah. Kapag hindi iyon totoo, hindi alam ni Jason ang sasabihin. Iniling ni Sophie kay Jason na pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ng paaralan. Tinabi niya na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa kanya. Nang puntahan ni Jason si Sophie sa kanyang silid, ganap na nakabukas ang kanyang pinto. Nagbibihis na si Sophie. Tinadya ni Sophie ang lahat para magustuhan siya ni Jason. Si Jason ay patuloy na sumusulyap kay Sophie ngunit umalis nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Pumunta si Jason sa kanyang silid at inisip ang tungkol kay Sophie na kasama niya buong gabi. Rebecca, matagumpay na nakuha ni Sophie ang atensyon ni Jason. Sa isa pang araw, nang si Jason ay nasa kanyang tahanan para sa katapusan ng linggo, nakita ni Sophie sina Jason at Sarah na nag-uusap at naging labis na kagustuhan. Siya sa puntong iyon ay nagtanong para sa paglipad mula kay Sister Rebecca na nagsasabi na ang kanyang malapit na kamag-anak ay nanghihina at dapat niyang puntahan siya. Dumating si Sophie sa bahay ni Jason sa gabi. Umalis siya at nakita si Jason. Patas sa puntong iyon, si Jason ay nakatanggap ng tawag mula kay Sarah. Si Sophie ay nakakaramdam ng kakilakilabot na makita ito at naiintindihan niya na, sa isang hanay upang magkaroon ng Jason, kailangan niyang magsimula sa paghiwalay kay Sarah mula sa kanya. Sa puntong iyon ay palihim niyang inilalagay ang damo sa aklat ni Sarah. At sa sumunod na araw sa aralin, nang baksa ni Sarah ang libro, hinuli ni Sophie si Sarah gamit ang mga damo at sinabi ang lahat ng ito kay Sister. Pinatigil ni Sister Rebecca si Sarah. Itinago ni Sophie ang isang bote ng alak sa kwarto ni Jason. Kapag na-check ang mga kwarto ng lahat, may nakitang bote ng alak sa kwarto ni Jason. Isususpend na rin ng principal si Jason. Tinabi sa kanya ni Sophie na dapat magkaroon ng isa pang pagkakataon si Jason. Hindi sinuspinde ng principal si Jason matapos siyang marinig, ngunit bilang parusa, kailangan niyang tulungan ng lahat ng mga guro. Mahusay ang ginagawa ni Sophie sa kanyang mga pagsisikap na makuha si Jason at hinihimok niya itong lumapit sa kanya. Sa bahaging ito, nalaman natin na ang tunay na pangalan ni Sophie ay Laura at marami siyang pera. Mula nang mapanood niya ang M-video ni Jason, talagang na-inlove siya sa kanya at gusto niya itong makasama kahit anong mangyari. Kaya naman pinatay niya ang tunay na guro ni Jason na si Sophie at saka nagpanggap na madre sa kanyang paaralan. Kapag aalis na ang lahat ng estudyante para sa katapusan ng linggo, hiniling ni Sophie kay Jason na manatili sa paaralan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jason, nilapitan siya ni Sophie at sinubukang kunin ang kanyang atensyon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Jason sa kanyang silid, pumasok si Sophie at sinubukan siyang ligawan. Ngunit sa tingin ni Jason ay hindi ito tama, kaya pinigilan niya si Sophie na gawin ito. Pero matapos siyang itulak ni Sophie, nilapitan siya nito. Naisave ni Sophie ang lahat ng ito sa kanyang telepono.
Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Jason dahil hindi maganda ang pakikitungo niya sa kanyang guro. Sa kabilang banda, gusto ni Sophie na tanggalin si Zoe sa sitwasyon dahil laging binabantayan ni Joe sina Jason at Sophie. Kaya naman sinasadya niyang bigyan ng mababang marka si Zoe sa pagsusulit, na ikinalungkot ni Zoe, sinabi ni Sophie kay Zoe na hahayaan niyang subukan niya muli ang pagsubok. Pagkatapos ay tinawag niya si Zoe ng mag-isa. Pagkatapos ng klase, inilalagay ni Sophie ang sagutang papel sa itaas. Pagdating ni Zoe, kinuha niya ang sagutang papel sa halip na papel na tanong. Tinabi ni Sophie na nandaya si Zoe sa pagsusulit at pumunta kay Sister Rebecca para hilingin sa kanya na suspindihin si Zoe. Ngunit alam ni Sister Rebecca na si Zoe ay isang matalinong estudyante, kaya binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Zoe. Ang plano ni Sophie na hulihin si Zoe ay hindi nagtagumpay. Pagkatapos pumunta na Sophie, sinabi ni Zoe kay Sister na walang magandang intensyon si Sophie. Pero inisip ng kapatid na si Zoe ang nagsasabi nito dahil sa galit. Kaya pala hindi siya masyadong napapansin. Kinabukasan, pumunta si Jason sa simbahan para ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Sa sandaling iyon, dumating si Sophie at lumalapit kay Jason. Noong isang araw sa katapusan ng linggo, isang tatay mula sa ibang paaralan ang bumisita sa kanilang paaralan. Kapag nakita siya ni Sophie, nagtatago siya dahil kilala niya ang totoong siya. Si Sophie, na nag-aalalang mahuli, ay nagsabi kay Sister Rebecca na ang kanyang tiyahin ay may sakit. Kaya siya ay bibisitahin siya, tapos aalis na siya. Samantala, nakatanggap si Jason ng mensahe mula kay Sarah. Iniling niya kay Jason na pumunta sa kanyang party sa bahay. Hinahalikan ni Sarah si Jason sa party. Pero si Sophie lang ang iniisip ni Jason kaya lumayo siya. Pinigilan siya ng isang pulis sa labas dahil napakabata pa niya para uminom ng alak. Maya-maya, dumating si Sophie at tinulungan siya. Pagkatapos ay isinama siya ni Sophie, hinubad ang kanyang damit sa harap ni Jason, at sinimulang akitin siya. Pagkatapos ay gusto niyang maging malapit sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Jason na gawin iyon. Sinabi niya kay Sophie na hindi niya ito mahal at naaawa siya sa mga bagay na nagawa niya sa kanya, pagkasabi nito ay naglakad na siya palayo. Magagalit talaga si Sophie. Kinabukasan, ibinalik ni Sister Rebecca si Sarah sa paaralan. Galit na galit si Sophie kapag nakikita siya, tapos magagalit talaga siya kapag nakikita niyang magkasama sina Sarah at Jason. Hiniling niya kay Jason na huwag lumapit kay Sarah. Pero hindi siya pinapansin ni Jason. Nang gabing iyon, pumunta si Sophie sa kwarto ni Sarah habang naliligo si Sarah. Inatake niya si Sarah at sinaktan siya ng husto. Pinamukha niyang nadulas at nahulog si Sarah, na pinaniwalaan ng lahat na ganoon ang pagkamatay ni Sarah. Alam ni Jason na si Sophie ang taong pumatay kay Zoe. Binigyan ni Sophie ng ultimatum si Jason. Makipagrelasyon sa kanya o kung hindi, gagawin niyang patok ang kanyang video kung saan naging malapit sila sa isa't isa. Ito ay talagang nakakatakot kay Jason, at kapag siya ay nakauwi, ang tanging naiisip niya ay ito. Nakita ni Zoe na mukhang nabalisa si Jason sa isang bagay, tinanong niya si Jason tungkol dito, kinausap siya ni Jason tungkol sa relasyon nila ni Sophie at binanggit na pinagbabantaan siya ni Sophie. Matapos mapanood ang video, nagpa siya si Zoe na ibunyag ang sikreto ni Sophie sa lahat. Kinabukasan, pumasok sina Jason at Zoe sa kwarto ni Sophie para tingnan ang kanyang laptop. Pagkatapos ay nalaman nila na ang tunay na pangalan ni Sophie ay Laura. May nakita rin silang mga larawan ni Jason sa kanyang laptop. Hiniling ni Sophie kay Sister Rebecca ang bakasyon dahil namatay ang kanyang tiyahin. Nang tumawag si Sister Rebecca sa ospital, nalaman niyang wala sa kanyang mga tiyahin ang namatay. Hindi nagsasabi ng totoo si Sophie. Noong isang araw, nang tanungin ni Rebecca si Sophie tungkol dito, sinaktan siya ni Sophie at hinimiti siya. Sina Zoe at Jason ay pumunta para sabihin kay Rebecca ang tungkol kay Sophie, ngunit hindi nila siya mahanap. Pagkatapos ay pumunta sila sa simbahan upang hanapin siya. Pumunta din si Sophie doon, sinabi sa kanya ni Zoe na alam na nila ang kanyang sikreto. Nang magsimula na silang umalis, sinaktan ni Sophie si Zoe, sasaktan niya sana siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Rebecca mula sa likuran at sinalo siya, ngunit sinimulang sakal ni Sophie si Rebecca. Pagkatapos ay sinaksak ni Jason si Sophie gamit ang isang destornilyador at siya ay namatay. Dito nagtatapos ang pelikula. Mangyaring huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Salamat po.